Manila Times ang unang nagbalita na ito at ayan, sinundan po ng napakaraming mainstream media. So laman na po ng balita. 7,000 strong force to arrest Duterte. Mukhang totoo talaga may warrant of arrest na naka-ready. Kasi ang Malacanang nagsalita na rin, wala pa daw nakikipag-ugnayan sa kanila. Pero the fact na nagsalita ka, siguro inaantay nyo rin. Inaantay rin ng Malacanang na meron niyang makipag-ugnayan sa kanila. Ito po ay ulitin ko lang galing sa Manila Times. Ang sabi kasi dito ng isang nagkomento, doon sa kasabihan nga daw na when there is smoke, there is fire. Yun. Mukhang totoo nga itong balita. Kasi kahit yung mga kaalyado ni Digong ay nagsalita na rin. Marami dyan. Ang kono ay hindi naman talaga kasama si Digong sa aarestuhin, kundi ang mauuna nga daw ay si Bato de la Rosa at si Bongo. Yun ay galing sa kampo ni Digong. So ibig sabihin kahit sila Harry Roque, sina Panelo, alam nila kung ano yung nangyayari. Alam nila kung ano yung totoo. Balita ng The Manila Times at iba pang mainstream media na meron ng warrant of arrest ang ICC para kay Rodrigo Duterte. Kung ganoon, yung pasasalamat daw sa Hong Kong, pasasalamat sa mga OFW sa Hong Kong, kahapon ay maaring isang palabas lamang. Maliwanag naman na yun ay palabas lamang talaga. Para daw una makaalis ng bansa, kasi napaka-irrelevant na yung pasasalamat ko, no? Ang mga dumalo pala dyan ay yung mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. At ito ang malungkot na gamit po ang mga OFW nating kababayan na hindi naman siguro ginusto talagang pumunta dyan. Ang ibig sabihin, may mga OFW tayong kababayan dyan sa Hong Kong na ang pinananawagan or agree, sumisigaw din na sana ay ma-impeach na nga itong si Sara Duterte. Kung ano man yung totoo, kung meron mang warrant of arrest, siguro ito na yung pinaka-exciting, one of the most exciting part na sa buhay ng mga Duterte. Dahil ulitin ko di hamak na mas marami po ang gustong maaresto na si Digong at gustong ma-impeach si Sara Duterte. Nako, ako rin naniniwala na napakarami ang nagmamahal pa rin dito sa mga Duterte. Kanya lang kasi mukhang puro lang sa social media yung mga yan eh. So, yan ba ay miyembro ng mga troll farms? Kasi mukhang aktibo na naman ang troll farms. Sabi nga, isang rason kaya pumunta sa Hong Kong etong mga ito ay para kumuha ng pondo para sa kanilang mga troll farms. Magastos daw ang magkaroon ng mga troll farms para nga pabanguhin ang pangalan na itong mga mababahong ito. I mean, yun bakit mo kasi pababanguhin yung, di ba, pangalan nyo kung wala namang umaalingasaw? Good luck.